forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Hanggang 19 yan, verse 17. These things I command you, that you love one another. Verse 18. If the world hates you, know that it hated me before it hated you. And 19. If you were of the world would love his own, but because you are not of this world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hates you. Father God in heaven, once again, we thank you so much for your faithfulness, O Lord, that once again you are going to feed your flocks, O Lord, by your words. 2,000 years ago, O Lord, when you break the bread, ang sabi mo, O Lord, we should, your followers, your believers should do this often para sa ganoon ay ito'y maging paalala sa amin sa araw-araw, Panginoon. Once again, O Lord, I just entrust everything to you. Thank you once again for this message. And this we ask in the name of Jesus. Amen. Okay, so Joseph. Okay, so we have 3 pointers. Actually, iba to? Okay, 3. May 4. Pag-usapan natin yung God choosing. Ito pala na ilagay dyan, ano? Una, pag-usapan natin yung God choosing. Dito, makikita natin bakit tayo pinili ng Diyos. Okay? Pag-usapan din natin yung na hindi tayo ang pumili sa Diyos. Ang tao, walang kakayahang piliin ng Diyos. Makikita natin mamaya bakit. Ano? Tapos makikita rin natin o pag-usapan natin ang mga ebidensya na ikaw nga ay pinili. So, usahan natin. Praise God. At napag-uusapan din pala natin dito yung tungkol sa sinabi ni Jesus Christ na the world will hate you. Sino ba tong world na ito? Okay? So, why God chose us? Kita nga natin na yung next slide. Why God choose you and not others? Bakit nga ba pinili ka ng Diyos? Yung iba hindi. Sa Biblia po, meron pong pinili ang Diyos para sa kaligtasan at meron namang hindi. Okay? Maaaring naiisip ninyo, o nga no, si Judas Iscariote, sabi ng Biblia sa John chapter 17, siya na ang nagpahamak sa kanyang sarili upang sa ganoon ay matupad ang nasusulat. Si Pedro naman, dapat parehas naman sila ni Judas Iscariote na nagkasala, pero si Pedro ay ipinili ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Sabi ng Biblia, lahat tayo nagkasala. Lahat tayo dapat pupunta ng impyerno. Lahat. Wala kahit isang maliligtas. Mula sa panahon ni Adam and Eve, dapat hindi sila maliligtas because they also fall in sin. Pero, what makes God choose us? In Romans chapter 9, dito sa John chapter 15 verse 16. Pakita natin ito alam. John chapter 15 verse 16. Makikita natin dyan na ang sabi ni Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin, kung hindi ako ang pumili sa inyo. Okay. At yung pinili dito ni Jesus Kristo ay yung mga disipulo lang niya na hanggang sa huli ay talaga namang sumusunod sa Kanya. Okay. Pero may tinatawag tayong kagandahang loob ng Diyos. The
the number one reason why God choose you and not others is because, pakita natin yung slide na. Tingnan natin muna, you're a sinner just like others. Bakit ka pipiliin ng Diyos? Makasalanan ka rin naman, katulad ng iba. Kung iimbestigahan tayo ng Biblia, okay, kung iimbestigahan tayo ng Biblia, lahat tayo may kasalanang matatagpuan sa atin. And amazingly, even the apostles of Jesus Christ, inaamin nila, sila man ay makasalanan. Basahin natin, anak, yung 1 John chapter 1, beginning from verse 8 hanggang 10. 1 John chapter 1. Tignan natin ang sumulat dito si John. Who is John the Apostle? Yan yung malapit sa puso ng Panginoong Hesus, the beloved of the Lord, sa katawag nga kay John. Siya yung humilig sa dibdib ni Jesus Christ dun sa The Last Supper. Sabi ni John, pakinggan niyo po if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Sabi ko, kahit si John, inaamin niya makasalanan siya kasi ang sabi niya, we. Hindi niya sinabing, if you. So sinama niya sarili niya. If we say that we have no sin, and we deceive ourselves, and the truth is not in us. So kapag may isang tao na in-approach mo, at inireveal mo sa kanya na siya ay makasalanan ayon sa Biblia, ididina niya na makasalanan. Sabi ng Biblia, sinungaling siya. At pinalalabas niya na siya ang nagsasabi ng totoo, yung Diyos ang sinungaling. Tuloy natin. Verse 9. If we confess our sins, He is, pansinin niyo, we na naman. Hindi niya i-exclude yung sarili niya. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. So, inaamin talaga ni John. Imagine mo si John, na ginamit ng Diyos kung saan inireveal sa kanya ang yung Book of Revelation. Ang dami inireveal kay John. Si John mayroon din kasalanan. Eh, what is the reason? Bakit pinili pa rin si John? Tuloy natin. Ito, if we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. Ngayon, 1 John chapter 2 verse 1, kung katuloy nito, ito naman, akala kasi ng mga Kristiyano, pag ikaw na born again na, santo ka na. Tingnan natin kung yun ang sinasabi ng Biblia. Nung ikaw ay nasa Diyos na, ang sabi ng Biblia, my little children, these things write unto you, that you should not sin. Tama, huwag ka na magkasala kapag ikaw ay na-born again na. Pero tingnan po natin yung katuloy. And if any man sin, so ibig sabihin, expected magkakasala ka pa rin. Kasi sabi ng Biblia, and if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Kaya nga tinatawag si Yesu Cristo na ating tagapamagitan. Ako nga, nung tinanggap ko ang Diyos sa kanyang kagandahang loob ko sa kulungan. Nakulong ako dahil sa dami kong kasalanan. Tapos kung nakalaya na ako, nagkasala ko rin ako. Ay, doon pa tumingin ko Pastor na ako noon, pasok na ako ng church, tumingin pa rin ako ng alak. Bakit ka magsisinungaling? Hindi ko naman kayo pwedeng lokohin. Baka nagulat kayo, ha? Nakalaya ka lang ng kulungan, gumawa ka pa ng kalokohan. Kasi totoo sabi ng Biblia. Alam nyo, ilibas dito sa inyo, kahit hindi ko tanungin, Kristiyano ka pero sigurado ko may ginagawa ka pa rin kalokohan sa buhay mo. Hindi natin kailangan itago. Kasi yun ang sabi ng Biblia, gagawin mo sinungaling ang Diyos kung sasabihin mo, hindi ka nagkakasala.
Tama Biblia o mali? Kaya sabi nila, pastor na yan. Kaya pag may nakitang si pastor na mulabot, pastor ka na, hindi ka na dapat na mulabot. Eh, Makati! Ito pa ba tayo? Eh, misa, ito, tandaan po natin mga kapatid. Tuloy ginagamit ni Satanas, nagiging judgmental na. Alam mo yung palabas doon, be judgmental. Tandaan natin, tao pa rin yan. Nagkaroon lang ng pananampalataya sa Diyos, pero nasalamat ka rin. Yun ang totoo, mga kapatid. Romans chapter 7, verse 15, basahin natin. Romans 7:15. Kaya yung iba tuloy, di pa yata ako nananampalataya sa Diyos. Kasi, meron pa rin natatagpo ang kakulangan sa akin. Okay? But listen guys, by the grace of God, unti-unti kang inaayos ng Diyos. Amen? Magiging ganap lang po tayo, yung wala nang matatagpo ang kasalanan po sa atin. Totally. Kapag tayo ay nasa piling ng Diyos. Because, sabi ng Biblia, doon, bibigyan ka na ng glorified body. Okay? So, lilinawin ko lang. Kapag ikaw ay nasa Diyos na, ang sabi ng Biblia, the lovers of God is the hater of sin. Ibig sabihin, hindi ka na katulad ng dati na ini-enjoy mo ang kasalanan, hinahanap-hanap mo ikaw ba nagpa-plan. Actually, ayaw mo na ng kasalanan. Katulad ni Pedro, Lord, I will not deny you. Lord, di kita ipagkakaila. Pero, 3 times, palibigang 3 times, 5 times nahuli siya. So, Romans 7:15. Sabi ni Pablo, si Pablo, isang apostol ng Panginoon, zealous in serving the Lord. Pero may inamin siya. For that which I do, for that which I do, I allow not. For what I would, that do I not, but what I hate, that I do. Yung Tagalog, yung ayaw ko, eh siyang ginagawa ko. Ibig niya sabihin, may part sa kanyang pagkatao na ayaw niya gawin ang masama. Pero yung ayaw kong gawing masama, anong sabi niya? Siya ang ginagawa ko. Ano ba nangyayari sa akin? Tuloy mo yung sinabi niya, verse 16. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Ngayon na, kapag tayo ay nagkakasala, ito na yung si kautusan, naala natin yung kautusan. Naku, sumuway ako sa kautusan. Tama, ang kautusan, makasalanan na ako. Nakita mo? Ngayon, tuloy. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Nung nagawa niya na yung pagkakasala, ang sabi niya, ito ay tayo sa nature ng aking pagkakasala. Amen? Next. For I know that in me, that is in my flesh, yung kanyang laman, alam ko na sa aking laman, ito, walang nananahang mabuti, dwelleth no good thing. Kaya, yung nagsasabi, ay, tiwala ako sa sarili ko, di ako magkakasala. Ingat ka. Romans 10, 11, ikaw kung may post. Ikaw na nakatayo, baka bigla kang matumba. That in my flesh, there is nothing good. For to will is present with me. Gusto kong gumawa ng mabuti, but how to perform that which is good, I find not. Next. For the good that I would do, I do not. But the evil which I would not, that I do. Nasabi niya, yun na. Yung ayaw ko, yun ang ginagawa ko.
Yan tinatawag ng Galatians chapter 5, kung mo narinig ko, na kung saan ang laman natin at yung Espiritu ng Diyos na tinanggap natin naglalaban sa loob natin. Sabi ni Lord, wag. Sabi naman ng laman mo, go. Ngayon, ang sabi ni Pablo, verse 20. Verse 20. But now, if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwell in me. 21. I find then alone that when I would do good, it is do good, evil is present with me. Next. For I delight in the law of God after the inward man. Sige lang. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bring me into captivity to the law of sin which is in my members. Talagang naglalaban. Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Bumukontra sila man. Ayaw ko nang magda-diet ako, sabi niya. Pero yan na yung ice cream. Ako, nakasala ka. Ayaw ko, pero gusto ko. Ano ba yan? Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Hindi na kita mahal. Kahit na ano pa-cute mo, pero lumingon ka pa rin. Ang ganda niya talaga. Tuloy. Yung nangyayari kay Pablo eh. That is the reality of a born-again Christian. Kaya yung mga hipokritong mga Pharisee, nagmamalinis, kaya sabi ni Jesucristo, ang gagaling ninyong maglinis ng panlabas ng kopa, pero yung mga loob ninyo ang dudumi. Don't be hypocrite, we are sinners. Tapos na sasabihin mo, hindi ako sinner, you are a liar. Yung nagsabi ni Pablo rito, yun ang tunay na kalagayan po niya. Kaya pala ang mga born-again Christian, mas lalong malapit sa tukso. The more na sinasabi ng born-again Christian, ayaw ko. The more ka naman, salam. One mo ni pastor. Ba? Ano sabi ni Pablo? Pare-pareho ganito kalagayan natin na totoo eh. Ano sabi ni Pablo? Kawawa naman akong tao. Oh, wretched man that I am. Napakahirap eh. Di ba? Ayaw mong magalit sa pakinggunan to. Kanina pa to eh. Pero kung naging Christian ako, isa pa. Nagbibigyan ko to. Minsan lang, Lord, pikit ka muna. Totoo hindi. Di ba? Lagi natin naranasan to. Every day, there is a spiritual battle in the life of a born-again Christian. Mag-church ba ako mamaya? Tapos biglang umulan. Ay, pwede ko rason to. Pero hindi, mag-church ako. Kasi kailangan ko si Lord. Pero mamaya, hindi. Pwede naman, pwede siguro. Ito hindi. Totoo eh, don't be hypocrite. Naglalaban eh. Gusto nating mag-church. Sabay sabi ng laman, wow. Bible study tayo. Gusto ko yan. Mamaya, meron na naman somewhat in our body sa sabihin, hindi, wag na. Kaya kawawa. Sabi ni Pablo, kawawa naman ang kalagayan ko bilang isang tao. Sabi niya, who shall deliver me from the body of this death? Ano ang pag-asa ko? Ito sabi ni Pablo. Next verse. I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Ang sabi niya, ang pag-asa niya, pansinin niyo, I thank God, nagpasalamat siya sa Diyos. Bakit siya nagpasalamat sa Diyos? Kasi dahil kay Kristo Jesus, sinolve niya yung kasalanan natin. The wrath of our sin. That's why Romans 8:1 basa. Romans 8:1. Pansin niyo, chapter 7 yun ng Romans ha. Pagkakarugtong yan eh. Romans 8:1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Ano ibig sabihin nito? Kasi Pedro nahulog eh. Palagi umabalik siya kay Kristo.
Inaamin niya ang tunay niyang kalagayan. Lord God, I need you so that I can walk in the light. You need God to overcome sin. That's the only way. Hindi sa sarili mong lakas. Hindi sa sarili mong diskarte. Daming nababasang libro. 10 ways to become a better man. 5 ways to avoid drug addiction. Ano pa? Pababa na pababa. 3 ways to avoid your ex. Mga ganun na. Ha? Pero isa lang. Lumapit ka sa Panginoon and say, Lord, tulad ni Pablo, you are my only hope. Change me. When King David fall into sin, hindi lang bastang sin, karumal-dumal na kasalanan. Ang sabi ni King David, lumapit siya sa Diyos. Lord, change my heart, O God. We need the hand of God to change our heart. Sinasabi ko sa iyo, God is our only hope. Amen. And by the way, ang pag-ibig ng Diyos, habang nandito ka sa lupa, unti-unti kanyang tutulungan, babaguhin, hanggang sa ikaw ay maging matured Christian. 2 Corinthians 5:14 basa. Pag-ibig ng Diyos ang sikreto. Alam mo, meron ako narinig eh. Ewan ko yung makakarinig sa inyo. Ako kasi po, naranasan ko eh. Naranasan ko rin naman po umibig noon. Kung ako ay hindi pa na-fall in love, naranasan ko sa part ng buhay ko na loko-loko. Pero nung ako ay na-in love, kahit na hindi niya ako binabantayan, because of my love to her, hindi ko siya magawang lokohin. Sinusumbong ko pa ngayon, walang muhan. Meron sa akin na nangakakit doon. Tinawag niya ako sa loob ng bodega, dalawa lang kami. Ano yung ganun? True love eh. Kontrolado ko na true love eh. Nasa kamay na mga nakaka-relate. Tayo magtaso. Hindi pa yata kayo nagmahal ng tunay ah. Pag nagmahal ka ng tunay, magagawa mo yan. Oo, totoo yan. Uwi ako din na mala kasi malawal yung misis ko. Kahit naiyain pa ako ng barkada ko niya, I love my wife. Totoo yan. Eh ngayon, pag mahal mo talaga ang Diyos, kontrolado ka rin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi nyo ha? 2 Corinthians, ano sinabi ko? 5:14 na lang. Sabi niya rito, for the love of Christ constrains us. Constrain means controls us. Amen? Kaya tinatamad ka magsimba, mahal ko si Lord. Biglang lumalakas na. Tinatamad ka, punta ka ng church. Because the love of God controls you. Amen? Ayan. So why God choose us? Balik tayo doon sa pare-pareho naman tayo makasalanan tulad ng iba. Next. Okay, you're also God's creation just like others. Pare-parehas ka rin. Ano pinagkaiba ni Ben? Ano ba pinagkaiba mo kay Judas Iscariote? Next. You're also bound to hell just like others. Lahat tayo nakatalaga dapat papunta ng impyerno. So kung titignan natin yung mga pinagdalayan nito, ano nga ba talaga pagka pinili ng Diyos? Pare-parehas naman makasalanan, pare-parehas naman na palpak. Ano? Wala naman tayo pinagkaiba kay Judas Iscariote. Si Judas Iscariote mukhang pera. Ano? Tayo, marami tayong klaseng mukha. May mukhang inginero. May mukhang mayabang. So what is the reason? Next slide na.
Why God choose you and not others? Next. Oops. Balik. Nawala. Ayan. Ayos tayo. God choose you because of His grace and for His pleasure. Sa Tagalog, pinili ka ng Diyos dahil sa Kanyang kagandahang loob. Can you say thank you, Lord? Napansin mo, walang dahilan sa'yo. Hindi nakasentro sa'yo ang pagpili ng Diyos. Hindi dahil sa mabait ka, masipag ka, guwapo ka, matalino ka, mayaman ka, mahirap ka. Hindi dahil sa religyosa o whatever. Pinili ka ng Diyos dahil sa Kanyang kagandahan at para sa Kanyang pleasure. Isaiah 46:10. Basahin nga natin anak Isaiah 46:10. Alam po ninyo, nagsimula ang lahat. The creation, the election, nagsimula ang lahat sa pleasure. Sabi rito, declaring the end, from the beginning and from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Yun ang gusto ng Diyos eh. Sinong pipili? Gusto ng Diyos piliin ka eh. Bakit kanya pinili? Yun ang gusto niya eh. As simple as that. At pag gusto na ka ng Diyos piliin, walang makakakontra doon. Gusto ka niya iligtas eh. Oo, makasalanan ka. Pare-pareho tayo. Pero pinili ka niya, hindi dahil angat ka sa iba. Hindi. Pinili ka niya dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil yun ang gusto niya. And because of that also, God is being glorified. Amen? Yan ang reason. Now you know bakit ka pinili. Alam po ninyo, kung iisipin niyo mabuti, kung ito yung unawain niyo, you should be very thankful. Imagine mo, pinili ko. Sa kabila po ng lahat. Sabi ko nga kanina, anong pinagkaiba mo kay Judas Iscariote? Si Judas Iscariote, pinagpalit niya si Kristo sa pera. Sa totoo lang, in our life, kung re-review natin ang ating buhay, how many times in our life pinagpalit natin ng Diyos sa maraming bagay? Maaaring pera, maaaring relasyon, business, whatsoever. Pero kahit gano'n ang kalagayan mo kapatid, you should be thankful, so much thankful sa Panginoon because of His grace, pinili na niya. Amen? Palakpakan po natin siya. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord, for choosing us. Okay. Now, we have some balik tayo sa slides. Mayroon tayong tinatawag na mga deception of election. Yung sabi nila, may yung mga reason kung bakit daw sila binili ng Diyos aside from the grace of God. Sabi ng iba, pakita natin, the little sins. Pinili ako ng Diyos kasi konti lang kasalanan ko. Deception yan. Pandarayan ni Satanas yan. Kumpara naman sa iba. Kaya ako, dahil ko sa buhay ko, nag-chismis ako. Because of little sins, sabi nila, pinili daw sila ng Diyos. Basahin natin ng Santiago 2:10. James 2:10. Na. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Isa lang daw sinuhay mo sa kasalanan, guilty ka na sa lahat ng kautusan, ang hatol din yan, kamatayan. Alam mo yung lason? Malaki man ang ininom mong lason, na marami man o konti, lason pa rin yung patay ka pa rin.
Yung pandaraya, na sabi nila, konti lang kasi kasalanan ko, kaya pinili ako ng Diyos. That is a lie. Kasi nangalingan po yan. Next, sa slide. Ayan. The more good works. Kanina naman, konti lang kasalanan niya, ngayon naman, pinili siya ng Diyos kasi ang dami niyang mabubuting ginawa. Alam po ba ninyo, may mga relihiyon na yan ang doktrina? I don't need to mention, you just research in the internet. Kaya yung iba, na ibang nasa relihiyon, kaya sila nag-charity. Because, in their thinking, pwede nilang mabawasan yung kasalanan nila. Meron ako narinig mag-church ako para mabawasan ang kasalanan ko. Good works yun eh. Dito ka na kaya matulog sa simbahan para bayad lahat. Ka na lumabas. Di ba? Libre ka pa. Naging barkada mo pa si mother. Di ba? O si ministro, o whoever, anong klaseng church yan. So that is a lie. Romans 4:5, basahin natin. Romans 4:5. Yan. But to him that worked not, but believe on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Sa Tagalog, ang sabi, siya na gumagawa ay siya na, but to him that worked not, pala. Siya na hindi gumagawa, pero naniwala doon sa nagpapawalang sala, which is ang Diyos. Ang kanyang pananampalataya ang naging dahilan kung bakit siya na maging matuwid sa Panginoon. At ano bang ibig sabihin ng manampalataya sa Diyos? Manampalataya ka doon sa ginawa ng Diyos para sa iyo. Hindi kung ano yung ginawa mo para sa Diyos. Kaya ka naging matuwid kasi naniwala ka na si Jesus, binigay niya buhay niya para sa magkaroon ka ng buhay. Nilinis ni Kristo ang iyong kasalanan doon sa krus. Yun ang paniwalaan mo, hindi sa gawa mo. Kaya it's a blasphemy. Napaka-sorry talaga. Buti naman walang gumagawa sa inyo. Napupunta kayo ng Manila. Papagawa ka rin ng krus na kahoy at papapako mo rin sarili mo roon. Sa totoo lang, I'm sorry to say, that is blasphemy. Basahin natin ang Galatia 2:21. Galatians 2:21. Ang sabi po rito, I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Sa Tagalog, hindi ko binabaliwala ang kagandahang loob ng Diyos sa akin, sapagkat kung ang pagiging matuwid ko ay nakabase sa law o aking gawang mabuti, then walang kabuluhan ang kamatayan ni Kristo doon sa krus. Bakit pa nga ba magpapapako si Kristo? Kung doon pala sa pagpapapako mo ay magiging matuwid ka, hindi na sana po siya bumaba para ialay ang buhay niya sa atin. Okay? Balik tayo sa slide, anak. The more good works, next. The self-righteous. Ayan. May testimony ni Pastor Joe. Ayan. Sample yan ng self-righteous. Yung umpisa, self-righteous yan. Hindi ko kailangan ng Panginoon. Total. Atino naman akong tao. Babasa pa nga ako ng Bible. Alam po ba ninyo, may mga nagbabasa ng Bible pero di naniniwala kay Kristo. Katwiran niya mabait ako. Kita mo, babasa ako ng Biblia. Ako manalangin mo ako. Grabe.
Self-righteous. Tingnan nga natin yung Luke chapter 18 na tungkol sa self-righteous. Verse 9. Luke 18, start tayo sa verse 9. Ayan. And Jesus Christ is speaking, and He speak this parable unto certain which trust in themselves that they were righteous. Ito, yung tingin sa sarili, nagtitiwala sila sa sarili nilang bait. Ang bait ako eh. Sabi niya, yun mo and despise others. Tuloy. Sabi rito, dalawang lalaki and 2 men went up into the temple to pray. Pareho silang nag-pray. The one, a Pharisee, and the other, a publican. Wait, lang. Who is the Pharisee? Ibalik mo na. Who is the Pharisee? That represents a self-righteous people o yung mga religyoso. And who is the publican? Yan yung tingin niya sa sarili niya, makasalanan siya. At hindi niya deserve anuman kagandahang loob ng Diyos. So malaki pinagkaiba. Yung isa, religyosong tao, at tingin niya sa sarili, sa kanyang pagiging religyoso, tanggap na tanggap siya ng Diyos. At yung isa naman, sa totoo lang, first time nga lang nagpunta ng church ko, publican ko eh. Yung Pharisee, araw-araw sa simbahan yan. Sabay silang nagpunta doon ng templo. Sabi ni Jesus, nanalangin. Next. Sabi nito, the Pharisee stood and prayed. Nanalangin na yung religyoso. Ito ang kanyang dasal. Salamat o Diyos! Pakinggan natin salamat o Diyos! Ako ay hindi makasalanan tulad ng iba. Sila ay mga magnanakaw, sila ay mga manloloko, sila ay mga babaero. Ano pa? Sabi publikano. Ngayon, tignan naman natin yung self-righteous. Paano ganito siya yun na nga pala yung self-righteous. Tignan naman natin paano manalangin yung tingin niya sa sarili niya ay talagang makasalanan siya at hindi siya karapat dapat lumapit sa Diyos. Tignan mo naman yung dasal ng isa. Hindi pa pala. May katuloy pa pala. Alam, tapos na yung Pharisee. Sabi pa ng Pharisee, ako ay nag-aayuno 2 beses sa isang linggo. Grabe. Ba't wala? Ba't tayo doon? Hindi pa tapos si Pharisee. Ito, hindi na ito. Nagbibigay ako ng aming iba po. Ayan. Religyoso. Taong simbahan po ito. Baka pastor pa ito eh. I give tithes of all that I possess. Ayan. Next. Touchscreen. Ayan. Sabi nito, ngayon, yung publikano naman na masama, na inaamin niyang siya'y makasalanan, siya'y marumi, na hindi dapat siya makalapit sa Diyos. Ito kanyang pagdarasal. And the publican standing apart ang layo naman yung sa simbahan eh. Kuwari kayo yung church, andun sa store. Kasi nga, tingin niya sa sarili niya, hindi siya karapat-dapat. Ganito siya papanalangin, standing apart would not lift so much of his eyes. Di man lang siya makatingin sa langit. At sabi pa niya, kinakabog-kabog niya yung kanyang dibdib but smote upon his breast, saying, O Diyos, paawa ka sa isang makasalanang katulad ko. Lahat tayo dito makasalanan. Can you say amen? Amen. At ang sabi ng Luke 19:10, na parito si Kristo upang hanapin yung mga makasalanan na kailangan siya. Hindi yun at tingin sa sarili ay matuwid siya. Hallelujah.
At alam niyo yung sumunod. Tignan natin ang nangyari. Sabi ni Jesus, I tell you this. I tell you, this man went down to his house justified than to the other. Kaysa doon sa Pariseo. Than the other, for everyone that exalt himself shall be abased, and he that humble himself shall be exalted. Lahat ng lumalapit sa Diyos, dapat itaas mo ang Diyos. Siya lang ang banal, siya lang ang mabuti, siya lang ang malinis. At ikaw, ang tingin mo sa sarili mo, ako ay makasalanan, kailangan ko ng isang Diyos na katulad mo, na kaya akong linisin. Kaya doon sa John chapter 8, yung adulterous woman, yung paglapit niya, pabaksak sa paanan ni Kristo. At ang sabi ni Kristo, Gina, pinatawad na ang iyong kasalanan at itinaas siya. Itinataas ng Diyos, nililinis ng Diyos. Yaw, ang tingin niya sa sarili niya ay marumi siya. Pero ang kanyang kalinisan ay yung sumampalataya ka kung ano ang Diyos, ano siya kadakila. Kasi, at kung ito Diyos, naniniwala po ako na tayo pong lahat dito ay inaamin natin na tayo ay makasalanan at ang Diyos lang ang ating pag-asa. Amen. Yeah. So, balik tayo sa slides, anak. Okay, deception of elect. Sige, tuloy mo na. Pangatlo na tayo. Okay. Ngayon dito, God choose us first. Unang pinili tayo ng Diyos. Next. Tandaan natin, man cannot choose God and will never choose Him. Tandaan natin. Tayong tao na makasalanan. Ang turo ng Biblia, kahit kailan hindi natin pipiliin ng Diyos, hindi tayo lalapit sa Diyos. Tuloy. Unless. Next. God choose you first. Hindi ka makakalapit sa Diyos kahit kailan, maliban na ikaw ang unang nilapitan ng Diyos. Ikaw ang unang tinawag. Yun ang reality. Kaya yung mga nagsasabi na kaya naman ako naligtas kasi ako ang pumili sa Diyos. Well, in fact, sabi ng Biblia, baliktad. Yung sa John 15:16, hindi ikaw ang pumili sa akin, ako ang pumili sa iyo. Kaya po tayo ngayon sumasampalataya sa ating Panginoon dahil ikaw ang unang pinili. Alam po ninyo, pag sinabing pinili ka na una, kaya ka nakakalapit sa Diyos, binago muna ng Diyos yung puso mong bato. Wala po ang pusong bato, hindi po bato nga eh. Ano? Walang kakayang magmahal yan. Para magmahal yung pusong bato na yan, kailangan baguhin ng Diyos yan. Tingnan nga natin yung Ezekiel 26:36. Ngayong kantang, pusong bato. Limutan ko na yun, tagal na yun. Puso nun naman yun. Ano na nga, ulitin mo na lang. Sige. Anyways, sabi sa Ezekiel 26:36, sabi diyan, nagsalita ang Diyos, darating ang panahon, sabi niya, na papaluin ko ang iyong pusong bato at papalitan ko ng pusong laman. Amen? Totoo yan. Only God can change you so that you can come to our Lord. John 6:43. Okay, John 6:43, kung babasahin natin, ang sabi ni Jesus,
Tandaan niyo to, walang makakalapit sa akin maliban na dinala siya sa akin ng aking Ama. Walang makakalapit. Why? Because in reality, mga kapatid, ang tao ayaw niyang Diyos. Totoo. Kayang mabuhay ng tao sa sarili niya na walang Diyos. Kasi ang tao, ayaw niyang inuutusan siya. Ang gusto niya, masunod ang sarili niya. That is the reality ng tao. Our true nature. Basahin natin ng... Ayan. Okay, praise God. Basahin natin ng Ephesians chapter 2. Beginning from verse 1 to 2. Sige, tuloy lang natin. Bisa natin sa verse 1. Pakinggan po natin mga kapatid para makita natin ano ba talaga tayong mga tao. Para mawala na sa atin yung pandaraya ni Satanas na kaya ka lumalapit sa Diyos kasi babait ka, kunti lang kasalanan mo, kasi angat ka sa iba, hindi ka gaya niya, ganito kaya. But the reality, ang tinuturo ng Biblia, hindi ka makakalapit sa Diyos, hindi ka sasampalataya sa Diyos, maliban na ang Diyos mismo ang pumilos sa buhay mo. Basta. And you, had He quickened, who were dead in trespasses and sins. Ang sabi ganyan, lahat ng tao ay patay sa kasalanan. Yan ang ibig sabihin niyan. Lahat tayo alipin ng kasalanan. Verse 2. Where in time past, ito kausap dito ni Pablo, sumula sa Church of Ephesus, kasi doon sa Ephesus, maraming mga pagano doon, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, meron na akong word. Ngayon yun ang kausap ni Pablo rito. Dati kayo ay alipin ng kasalanan. Nabubuhay sa natural na nature ng isang tao. Okay, ngayon, verse 2, sabi, where in time past, you walk according to the course of this world. Nung hindi pa kayo pinago ng Diyos, lumalakad kayo kung ano ang kalakaran ng bundok ito. Kaya Romans chapter 12, sabi niya, ikaw ay nasa Diyos na, do not conform to the pattern of this world. Okay? Before, lumalakad sila sa kalakaran ng mundo. Okay? According to the prince of the power of the air, the spirit that now work in the children of disobedience. Sino yung children of disobedience? Actually, lahat ito. Lahat tayong tao before, nung hindi pa tayo binago ng Diyos, lahat tayo sumusunod sa pagsuway. Pag sinabi ng Diyos na wag, sige, masagot mo, hindi, okay lang. Tingnan po natin mga kapatid. Nung tinawag ng Diyos ang bayang Israel, nagpakilala sa kanila. Anong binigay sa kanila? Di ba kautusan po? Kung pag-aaralan din ng Biblia, ay may clear time our Bible study. Di po yan. Alam po ba ninyo na lahat ng binigay ng utos ng Diyos sa bayang Israel, sinuway? Yung unang-unang utos, huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan Yung binibigay pa lang ng Diyos kay Moses Yung mga bayang Israel, nandun sa baba, sabi kay Aaron, Oye Aaron, gawa mo kami ng Diyos-Diyosan. Nakita natin yung nature. Okay? Tuloy. According to the prince of the power. Okay? Among whom also we all had our conversation in time past, in the last of our flesh. Ito yung kalagayan natin kung hindi pa tayo binabago ng Diyos. Lumalakad tayo sa pattern ng mundong ito. Sinusunod natin yung layaw ng ating mga laman. Fulfilling the desires of the flesh and of the mind. Puro corrupted ang utak natin. And we're by nature the children of wrath. Ayan, ang tunay na kalagayan natin mga tao. Amen? Kaya pagdating sa verse 8, talon mo anak. Kaya ngayon, sabi rito, for by grace you are saved through faith, and that not of yourself. Kasi kung sa sarili mo, hindi mo talaga makikilala ang Diyos. Sa sarili mo lang.
Kaya kailangan po na yung kabutihan ng Diyos. Sa kagandahang loob ng Diyos, ikaw ay naligtas at binigyan ka ng pananampalataya ngayon. Para maunawaan mo po yung kagandahang loob ng Diyos. At ang sabi, ito ay hindi galing sa atin, kahit kanino, hindi galing yan po sa atin. It is the gift of God, regalo po ng Diyos. Verse 9. At ang sabi po rito, not of works, lest any man should boast. At hindi rin gawa nating mga tao upang wala po tayong maipagmalaki. Ayan. So, purihin po ang Diyos, ano? Mabuti na lang, binago tayo ng Diyos. Amen? Kaya, kahit siguro ikaw, nagtataka sa sarili mo ngayon, eh. Lovers of God ka na, eh. Adik ka na rin sa Word of God. Amen? Kita mo naman, ano? Because that is the hands of our Lord working in our life. So, okay? We don't choose God. Remember that. Unless God changes us. Balik tayo sa slides, anak. So, now, pag-usapan natin, how do I know? Next. How do I know if I am chosen? Paano ko malalaman ngayon kung ako'y pinili? Kasi maraming mga Kristiyano sa totoo lang, even nowadays, kahit na sinasabi nila ako'y naniniwala sa Panginoon, yes. Kaya lang, dumalating sa point na naririnig ko pa rin ito, eh. Ano? Naririnig ko pa rin itong tanong na ito. Paano ko malalaman kung ako nga ba talaga pinili? Tingnan natin, sabi, Bible. Okay. You have come to faith in Jesus Christ and continue the faith. Okay. Ikaw ay sumampalataya sa Panginoon. At ikaw ay nagpapatuloy na sumasampalataya sa Kanya. Kasi yung faith po na yan, hindi rin po lang galing sa atin. Kababasa lang natin kanina, Ephesians 2:9, it is a gift of God. Amen. Kaya po rin ang Diyos dapat kung magalak tayo, kung nakikita natin ang ating mga sarili na sumasampalataya kay Kristo Jesus at nagpapatuloy yan. Tandaan natin, saving faith hindi nawawala. Okay? Hindi po nawawala yan. Paano, Pastor, pag minsan nagdududa ako, iba po yung pagdududa. Normal lang sa ating mga tao minsan ang magduda. Isa sa mga disipulo ni Jesus, I think that's in Mark chapter 13, I'm not sure, ano? Sabi doon, Panginoon, naniniwala po ako. Sabay duktong niya, Lord, tulungan mo ako sa aking kakulangan sa pananampalataya. So nagdududa siya. Si Pedro may pananampalataya, eh. Dahil po, lumapat siya sa bawang ng tubig. Tama? Nung lumubog siya, anong sabi ni Jesus? Bakit ka nagduda? Hindi ibig sabihin na nagduda ka, wala kang pananampalataya. Ang pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa iyo, mananatili mo yun. Amen? Kahit anong nangyayari sa mundo, pagka nabuhul-buhul mo dyan, maugtog ka dyan mamaya, madulas ka man dyan, aray Lord, ano ba anak mo ko? Pero mamaya, Lord, sorry. Alam ko naman na everything works for good to those who love Him. Amen? Ito yun. Next. Tingnan naman natin yung outward evidence that you are chosen. May outward evidence. Makikita sa ating buhay kung isa ka sa mga binago ng Diyos o pinili ng Diyos. Tingnan natin. Dapat, in outward evidence, magkakaroon ka ng bearing the fruits of righteousness. Ayan. Dapat makikita sa iyo yung gawang mabuti. Yan yung naman yung sinasabi na sa kagandang loob ng Diyos, ikaw ay naligtas at ang resulta niyan, magiging adik ka naman sa paggawa ng mabuti. Yes, amen? Ito yan. Pag binago ka ng Diyos, magkakaroon ng outward change sa iyong buhay. Dati wala kang pakialam sa church, pero ngayon may desire ka ng mag-church.
Kasi ayaw mo ng Bible study, ngayon may nakikinig ka na hanggang sa ikaw na mismo nakaupo sa harap. Ayaw mo ng pahuli. Magkakaroon po ng change. Philippians 1:11, basa na. Bearing the fruits of righteousness. Being filled with the fruit of righteousness which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. Mula nung ikay sumampalataya kay Kristo Jesus, sigurado makikita sa iyo itong fruit of righteousness. Amen. Dati nung wala ka pa sa Panginoon, may nakita kang pera, lingon sa kabila, lingon sa kanan, taas baka may CCTV, wala, ay bulsa na. Akin na daw. Tips. Ano? Pero nung nasa Diyos ka na, may fruit of righteousness ka na, may pera. Ha? Uy, kanino kaya may-ari nito? Tingnan ko nga. Bukas, naku, walang pangalan. Thank you, Lord. Walang pangalan. Siyempre, magtatanong-tanong na, sino nakawala? Ng pera. Ako! Sabi ni Judas, tumasang kamay. Ako, nawala ang pera ko. Magkano? Alam mo, ayos to. Naging to eh. Alam mo ha. But the point is, meron ka ng fruit of righteousness. Kasi gusto mo na nakapasaya, papaluguran ng Diyos, nakikita ka ba ng tao hindi gumagawa ka ng kabutihan. Fruits of righteousness. Balik tayo doon sa slide na. Okay, may outward evidence. Sige, slide. Ayan, so, bearing fruits of righteousness. Okay, makikita sa atin din yung worshiping Him based on the truth. Ito yung mga outward. Pagpupuri ka na sa Diyos. Hallelujah. Oh, yes. Wala kang pakialam. Yung nasa bangka, hindi ka nahihiya. Pagkakita mo eh. Diba? Ito ba? Yung nasa barka eh, wala kang hiya eh. Eh ngayon nasa Panginoon ka ba? Mas lalo wala kang hiya magpuri sa Diyos kasi sinasamba mo ang Panginoon. Yeah. Ito yan. At take note that based on truth, worshiping Him based on the truth. Kapag ikaw ay pinili ng Diyos, siyempre, binigay sa iyo ang Espiritu Santo, natural yung pagpupuri mo sa Diyos. Ano ay tunay din? Ano ba sabi ng pagpupuri, ng tamang pagpupuri sa Diyos? For example, John 4:24, we worship God in spirit and in truth. Okay? So, tama na yung iyong way ng pag-worship. Worship in based on truth. Next. Uy, may ganun ako nakita. Okay. Serving Him based on His Word. Okay. Andyan na yung paglilikod mo. Outward yan. Gusto mo na maging part ng ministry. Talagang nag-i-scout na yung mata mo. Nagtatanong ka na, ano ba pwede ko magawa niya? Pwede ba ako magbuhat ng upuan? Yan. Diba, may kotse na. Dati-rate, wala kang pakialam sa mga ganyang ministry ngayon. Tatanungin mo si Pastor, may kotse ako. Baka pwede ko ihatid yung mga member mo dyan na walang sasakyan. Di ba, may ganun ka na. Pero may decide ka na mag-serve kay Lord. Mga outward evidence ko yan. Dati-rate, nagtatago ka pa. Ngayon, ikaw pa lumalapit. Next. Take note, balik tayo doon. Okay na dyan Serving Him based on His words. Dapat yung ating paglilingkod ay base doon sa kanyang kagustuhan. Hindi yung basta nagsaserve ka hindi naman based on His words. Kasi nasampol, John 16:2. Pumapatay ka, tapos sinasabi mo, pinaglilingkuran ko ang Diyos. Dapat based on His words, based on the truth, yung tamang paglilingkod. Amen? Kasi merong maling paglilingkod Sabi, naglilingkod daw sa Diyos. Pero sa totoo lang, baliktad. Okay, living and dying for Him and His Word. Wala. Sabi, tayo ay nabubuhay sa salita ng Diyos at tayo ay hanggaring mamatay sa salita ng Diyos. Yan yung mga outward evidence. May tapang ka na ngayon. Amen? Tapang ka na ngayon para sa Panginoon. Okay, next. Why? Nangyari.
Next slide. Ngayon, meron namang inward evidence that you are chosen. Ito, inward, na hindi nakikita. Pero, nagmamanifest din yan sa buhay mo. Tingnan natin. Bearing of the spiritual fruits. Ano ba yung mga spiritual fruits? Diba, Galatians, pakita nga natin anak, yung Galatians 5, verse 22 yata yun. 19 to 22. Nakita mo yan si Ashley, oh. Chosen yan. Talaga namang kahit nahihirapan yan. Okay lang dyan. But the fruit of the Spirit is that, inward, hindi nakikita, pero merong pag-ibig, something sa loob mo. Pag-ibig, agape love kay God. Ano? Meron kang kakaibang joy. Joy na nagmumula sa loob, hindi bigay ng mundo ito. Marami akong kilalang mga tunay na Kristiyano sa kabila ng mga pinagdaraanan ng mga hirap physically dito sa mundo ito, joyful pa rin po siya. Ano? Meron siyang peace, meron siyang long-suffering, gentleness, goodness, faith. Ayan. Okay, so okay na. Balik tayo sa slides na. So yan yung mga inward. So nakita natin yung outward. Nakita natin yung inward evidence. Okay, pero masusunod. Ayan. Ayan, meron yung change of character. Yung character mo, ang pinaka-ultimate goal niyan. Pag sinabing change of character, hindi yung idol mo rito sa lupa. Dati, bad boy ka. Ngayon, nung nakilala mo si nung artistang bago ngayon, siya na yung change of character mo. Hindi ganon. Pag sinabing change of character, dapat nakikita na ngayon yung character ng Diyos sa buhay mo. The character of our Lord Jesus Christ. Dapat nakikita na yun, nagmamanifest na po sa iyo yan. Amen? Okay, next. We are chosen and ordained. So, pupunta sa ordination. Next slide. Pinili ka at inordain ka. Alam mo yung pagpili sa atin ng Diyos, hindi yung pinili ka lang, tapos wala na. Pinili ka, tapos itinilaga ka o inordain ka. Ordain for what? Saan ka inordain? O, tingnan natin. Sabi ng ating talata sa John 15, to bear much fruit. Para tayo ay magkaroon ng bunga. At hindi lang basta bunga, kundi much fruits. Ano yung fruits na yan? Pakita natin. May 4 kinds of biblical fruits. Ito dapat ay maging mabunga tayo dito sa mga biblical fruits na ito. So, number 1, fruits of the Spirit. Ayan. Yung kanina, yung binasa natin. Ano? Nag-umpisa ka sa pag-ibig. Dapat maging fruitful ka sa fruit of the Spirit. Next, number 2, fruits of righteousness. Yan. Yung paggawa ng mabuti. Ano? Next, fruits of the Spirit, fruits of righteousness, fruits of our lips. Yan, okay na. Fruits of our lips. Yan yung pagpupuri sa Diyos. Hebrew 13:15. Pakita natin anak. Hebrew 13:15. Tapos yung, sige, Hebrew 13:15 muna. Fruit of our lips. Yan kung saan ikaw ay nagkakaroon na ng pagpupuri sa Diyos. Ano pa sa salamat sa Diyos. Hebrew 13:15. Sabi nito, by Him therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips. Yan, nagkakaroon ka na ng pagpupuri sa umpisa. Ano, medyo tipid-tipid ka pa magpuri kasi okay lang yan. Maaaring bagong Christian ka pa lang. Pero habang tumatagal, ako, mas malakas ng boses kung makingeri yan. Hindi ka na pumapayag na mahuli sa kantahan. Ha? Magpapasarap. Sinabi, sino gusto mag-testimony? Ako. Ay, walang testimony. Ay, ganun talaga eh. Fruitful ka na eh. Tignan natin yung Ephesians 5:18. Dati-rati, lasinggero.
Nung na-convert siya, unti-unti, hindi na siya sa alak na naglalasing, kung hindi sa espiritu na ng Diyos, hindi ng alak ha. Sabi, and be not drunk with wine wherein in excess, but be filled with the Spirit. Sunod, yung verse na yan, tingnan mo yung nakikita natin sa isang buhay Kristiyano, pag fruitful na yan. Ito na yung ginagawa niya, speaking to yourselves in psalms, yan, nakikiawit ka na, nakikanta ka na. Dati rati, nung hindi ka pa sa Kristiyano, nakikanta ka sa karaoke. My way pa yung kinakanta mo, and this is my way. Pero ngayon, iba na. Lord's way na. Amen? Yan na. Fruitful ka na eh. Nakikita na yan sa buhay mo that you bear much fruit. Nakikanta ka na, spiritual song, singing, making melody in your heart, the Lord. Yan. So, balik na sa slide. Fruit of our lips and fruit of our labors. Ito na yung fruit of our labors kung saan ibig sabihin ito yung may desire ka na mag-win soul. Ayan. Hindi yung dito na ako sa bahay, ligtas naman ako, hintayin ko na lang si Lord. Dapat very much fruit. Ikaw man ay naghahanap na rin na masisiran mo ng kagandahan loob ng ginawa sa iyo ng Diyos. Fruits of our labors. Kagaya nito si Pablo, na kung saan sabi niya sa mga mananampalataya na nagamit siya ng Diyos, na sila'y nakakilala, sabi niya, you are the fruits of my labor. Excuse me, ang sabi ni Pablo. Okay, next. Alin sa mga ito ang nakikita na sa atin na we are bearing fruit and hindi lang nakikita kung hindi nagiging fruitful pa tayo dito sa mga fruits na ito. Meron yung nasa kulungan ako, what is the fruit of the Holy Spirit? Ang sagot, orange, apple, mango. Hindi yun. Ito yun, Okay, so next slide. Okay. The world will hate you. Sabi ni Jesus Christ, pinili ka. Pinili ka ng Diyos. Ang goal mo, maging fruitful ka. At inordain ka ni Lord para maging fruitful ka. Ngayon, dito na papasok yung makikita natin yung tunay na buhay ng isang Kristiyano. Although the Lord promised us to be fruitful, the Lord promised us fellowship with Him, pero may paalala siya. Because God chose us, the world will hate us. Ayan. Totoo yan. The world will hate us. Ang sabi niya sa ating talata, because I chose you, the world will hate you. Sabi ganyan. Ano ba tong world? Tingnan natin yung world. Sino ba tong world na mag-hate sa atin? Okay, next slide. Who is this world that will hate us? Ayun, dalawa, Sasagutin natin ito, Who is the world and why will the world hate us? Who is the world? Remember in John 3:16, sabi doon, for God so loved the world. We have to understand, pag pinag-usapan natin yung world sa Bible, hindi pare-pareho ang meaning yan. Depende po sa context. For example, dito, yung word na sinasabi rito ay yung mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Automatic, i-persecute ka ng mga yan. At alam ko, lahat tayo rito nakaranas ng persecution. You say amen? Given na kasi yun. Makakaranas ka ng persecution either from your own family, even from your own friends. Yung iba block ka pa sinabi mong born again Christian na, iba-block ka pa yan. Tapos kung ano pang mga sasabihin sa'yo, normal yun. Because, yun ang sabi ng Panginoon. I chose you and the world will hate you. Okay? So, yung isa naman, who is the world and why the world will hate us? Because
Una, because of our fruit. Tingnan natin yung next slide. Tingnan natin yung illustration ng puno. Illustration ng puno. Ayan, two kinds of tree. Meron yung fruitful, tayo ito. Ito naman yung fruitless. Magkaiba, pero parehong fruit tree. Ikaw, bakit ka ipe-prescribe why the world will hate you? Tignan mo naman kasi, kapag ikaw fruitful, ang dami mong bunga, natural, maraming lalapit sa'yo, pipitasin yung bunga mo, masakit pag pinitas yun. Seven, dami tatapos sa'yo ibon, mga leon, lahat na ng klase na pwedeng makinabang sa'yo, lalapitan ka kasi yun ang gusto ng Diyos, maging makinabang ka. Una, sa Panginoon at pangalawa sa iyong kapwa. Kaya nga sabi, you are the salt, you are the light of this world. Ngayon, hindi ka ipe-persecute ng mundong to kapag fruitless ka. Sinong lalapit dito? Ni ibon ayaw dyan. Baka nga ubod, wala rin. Wala makain eh. Ako ha? Ngayon dito, halo-halo. Yung mga kapwa mananampalataya natin, makikinabang sa'yo kasi fruitful ka, encourager yan. Pero hindi lang mananampalataya, kahit yung mga taga-mundo, lalapit sa'yo. Kukuha ng stick, walang pakialam sa'yo, basta makuha lang yung bunga mo, kasi ka, ay, nalaglag ka, hapas na. Ayun yung medyo, naman, yung Kristiyano naman, ay, ingat-ingat, tigahan lang, isa lang kunin natin, mabusog lang tayo. Ganyan, you will be hated, you will be persecuted, you will experience a lot of attacks, of tests and trials because you are fruitful. Amen. At masarap pong maging fruitful, masarap pong maging kapakit-pakinabang para sa Panginoon. There is an incident in the Bible. Sabi ni Jesus, yung sinumpa niya yung fig tree. Pumunta si Jesus, magugutom siya. Tingin niya doon sa halaman, yung fig tree, ang ganda ng dahon, pero walang bunga, walang pakinabang. Okay? At sinumpa niya yun. Ano ibig sabihin nun? Ikaw na nagbubunga, pinili ka, guaranteed kapatid na ikaw nakapagpapakinabang sa Panginoon ay sigurado na hindi ka lilimutan ng Diyos kung paano kanyang binago, paano kanyang pinili. And in the right time, sigurado lahat tayo ay pipisan sa kanyang piling. Sigurado yan mga kapatid. Kasi naging kapakita niya, naging useful ka bilang isang tree. You become fruitful. Amen? Marami sa ating buhay. Kaya nga hindi ka na nagtataka kapatid kung bakit ang daming atake sa buhay mo, ang daming mga persecution. Kristiyano ka eh. Fruitful ka eh. Amen? At habang nagiging fruitful ka, hindi matatapos yung atake sa'yo. Marami pang lalapit sa'yo kasi kapakit-pakinabang ka. Amen? O tayo manalangin. Father God in heaven, we thank you so much, O Lord, for the message of this afternoon. We thank you for the lesson, O Lord. Father God, I now entrust to you your words. Sa iyong grasya, sa iyong kapangyarihan, Panginoon, na ito'y maging kapakit-pakinabang sa aming mga buhay itong aral na ito. O Lord, thank you for once again reminding us that you have chosen us, O Lord. And thank you so much because of that choosing, O Lord, ay naging fruitful kami. At sa aming pagiging fruitful ay kasama na rito, Panginoon, yung mararanasan namin, as you have said, that the world will hate us, O Lord. And Lord, okay lang, Panginoon. Even the world will hate us. What is important is that you love us, O Lord. And that is what matters most, Panginoon. And right now, Lord, akin na pong pinatagubilin, O Diyos, itong mensahe sa amin sa hapon na ito, Panginoon. Salamat po, Diyos. At ito po ang aming papurit, pasasalamat at pagsamba sa iyo, aming dakilang Diyos, sa ngalan ng anak ni Jesus at sa pamamagitan ng fellowship of the Holy Spirit. Please we pray. Amen.
Praise God.